Let's discuss this issue further with Comelec spokesperson Attorney John Rex Laujanco. Attorney, thank you for joining us. Magandang umaga po, Sir Angelo, Ma'am Angela, and to all the viewers of News and Views. Good morning po. Ayun po, sir, paano po ba masisigurado ng Comelec na itong mga serious claims po na balot na to ng mga discrepancies ay maipepresent po no, sa pag sila po ay nag-file ng election protest? Tama po, isa po kasi sa mga kinakailangan na allegation sa isang election protest ay ituro kung saan po yung pinocontest nila ng mga clustered precincts. Ituro kung alin ballot boxes yung nais nilang mabuksan para may pakita yung claims nila. Sinusuportahan dapat ng mga ebidensya at ibang mga testimonya. Yun po yung purpose. At ang mangyayari po dito sa unang bahagi ng election protest, kung mabibigyan po ito ng pagkakataon, magkakaroon po ng pilot precincts o yung test pilot precincts na merong ilang steps na bubuksan, titignan kung merong marirecover tulad ng sinasabi po ng ating protestant at kung wala, madidismiss naman. Kung meron, ay maaring ipagpapatuloy ang pagbubukas ng lahat ng ballot boxes na kinokontent nila. Attorney, how about yung issue ng pre-shading? Narinig ko rin yung sagot ni Chairman George na kung may pre-shading daw nangyari, hindi daw sa hanay ng Comelec na yon because nag-change na daw to the Treasury. Is that correct? So will Comelec be taking a look at this possible issue? Una po sa lahat, tama po yung sinabi ni Chairman Garcia ayon sa batas natin po kasi ang kustodya ng mga balota pagkatapos po lumabas sa kamay ng Comelec mula sa National Printing Office ay diretso sa mga treasurer. Sila rin po ang nagdi-distribute nito sa mga teachers at yung ballot boxes na may lamang balota ay babalik muli sa custody ng mga teacher. Isa lang po sa bagay na pinagtataka namin doon sa claim ng pre-shading. Pag tayo po ay botante, inabutan po tayo ng balota. Ang una natin tinitignan kung may dumi, may sulat, may shading ang balota. Paano po nangyari na merong claim ngayon ng pre-shading na wala po tayong natatanggap na reklamo? Wala ring nakanote sa minutes. Parang napaka-imposible naman po. Ako, tingin ko po personally, pag ako'y tumanggap ng isang balota na may shade na, medyo violent yung reaction ko dahil hindi papayag ang isang botante na ganyan. Right. And yet, merong anecdotal claims na pagkatapos bumoto, saka sasabihin na meron pong pre-shading. Medyo mahirap naman po yata. Henry, hindi namin ito po binabaliwala. Sabi lang po namin pakilagay sa kanilang mga election protest. For context lang po, attorney, para po sa kaalaman ng ating viewers, yung sinasabi po ninyo na minutes na manggagaling po sa electoral board members. Paki-explain po yun. Ang minutes po kasi ay isang requirement ng ating proseso ng pagboto kung saan itinatala lahat ng pangyayari doon sa naganap ng pagbubukas ng presinto, botohan hanggang sa makatapos po sila magbilang. In fact, requirement po na lahat ng insidente ay dapat ma-note dyan sa minutes. Meron pa nga po pangyayari dyan na kung sakasakaling may magko-contest. Ito, katulad niyan, pre-shading. Katulad nung sinasabi po na magkaiba, hindi nagtugma yung resibo sa binutuhan, dapat po yan i-note sa minutes at susumpaan nung mismo nagkiklaim. Pwede pong pumirma yung mga watchers sa paligid bilang patunay na witness nila doon sa mga pangyayari. Pero kita niyo po, wala po kaming nakikitang ganyan na isinusumite sa Comelec. So doon po sa may reklamo ng mga areas po na nagsasabi na may pre-shaded na po na ballots, wala po doong nakalagay sa minutes from the electoral board members na may ganitong insidente. And which areas po ba yon? At wala po kaming natatanggap dyan. Alam niyo po, ang mga teachers po natin aware sa roles and duties nila. At alam po natin na mga teachers hindi rin papayag na mangyayari sa presinto nila na makaseksyon pati credibility nila. Definitely kung may nangyari pong ganyan, sila ay magre-report sa amin. Bukod pa sa pag-note sa minutes. Pero tignan niyo po, wala kaming na-record na ganyang insidente. At meron nga po nangyari. Akong napanood sa isang newscast na merong nagkiklaim na botante sa labas ng presinto. Bas, napilitan po sumagot yung teacher na, kung merong ganyan, ba't hindi mo sinabi sa amin? Bakit makatapos ka bumoto paglabas ng presinto? Tsaka mo sasabihin may pre-shading. So nakikita niyo po, alam ng mga teachers ang kanilang mga trabaho at tungkulin. Okay, may sinabi po kasi si former Mayor Michael Rama, no? At sinabi po niya, isa po dun sa kanyang mga nirereklamo na noong daw campaign, ang daming pumupunta, tapos yung kinalabasan ng voter turnout po dun sa kanilang area ay mababa lamang. So isa din po yun sa kanyang mga inirereklamo.
Tandaan po natin, may kalayaan po ang bawat botante na magpasa at yung pong pagdalo sa mga campaign sorties ay hindi nangangahulugan na automatically translated, one, into participation into the election, and two, votes for the one who conducted the political sortie. Right. Hindi naman po automatic ang ganun yun. Otherwise po, wag na tayo mag-eleksyon. Mag-political sorties na lang po tayo, mag-campaign sorties na lang po tayo. Alam niyo po, ito po isa siguro na dapat nating ipakadiin sa ating mga kababayan po. Ano? Ang pagpapasya sa kung sinong iboboto at hindi boboto, nasa botante lamang po yan. Siya at ang Diyos lamang po nakakaalam at dapat makakita ng balota niya. Kaya kung ano po ang resulta niyan, dapat po nating tanggapin talaga. Okay, I'd like to take this opportunity also, no, Attorney, to ask you about yung issue sa, well, we have yung Duterte Youth and yung BH party list. We interviewed the other day, I think si Cardema, no, si Chairman Cardema ng Duterte Youth, and he said na how come 4 hours bago yung actual proclamation lang sila sinabihan about the actual suspension of their proclamation, when sana sinabi daw sa kanila ahead para at least man lang they could have prepared a written counter to that possible suspension na ihahatay nyo sa kanila. Una po sa lahat, yung pong pagkakabasa ng resolution doon po sa proclamation date ay siya mismo pong tinatawag natin na promulgation ng resolution. Doon po unang na-made public ang resolution na yan at binasa sa buong mundo para mag-witness. Kaya po yun po yung kauna-unahang notice po talaga na malalaman nating lahat na ito nga po yung naging desisyon ng National Board of Canvassers. At any rate po, medyo immaterial po kasi kung hindi mo nalaman kagad o nalaman kagad, ang importante po, nung na-promulgate yung resolution, na ipaalam sa ating lahat. At nagkaroon po sila ng pagkakataon ng ito po, kumilos, dalhin kami sa Supreme Court. At ang sinasabi nga po namin, ito, malinaw po ito, hindi sila natalo, nakatanggap sila ng sapat na boto para makakuha ng upuan. Ngunit merong mga legal na issues na si Real Mitch po ay na-acknowledge po nila. It's a matter of record. Hindi nila itinatanggi na since 2019 ay pending pa po ito. At sabi nga po namin, siguro ito na yung sapat na panahon. Regardless kung matagal na yan, i-resolve na natin. Then finally, we could dispose the case. Ano man po ang resulta, ma-dismiss yan, ma-proclaim sila. Hindi nila matanggap ang resulta, makaakyat sa Supreme Court. So kailan po kaya, attorney, daw magkakaroon ng resolution tong issue? Ay pangako po ni Chairman Garcia, bago po mag-noon ng June 30 ay kailangan i-resolve. In fact, ito po ay pag-uutos sa buong COMELEC na resolbahin kagad. Nang sa gayon naman po ay magkaroon nga po ng remedies naman ang anumang grupo, whether payagan na sila or umakyat sa Supreme Court. Yun nga po eh. But with regard to the statement of Bagong Henerasyon Party List, sila naman po ay nagsasabi na wala daw po silang idea doon sa complaint or doon sa case na naka-file against sa kanila. Tama din naman po yun kasi ang pagkakadinig ko nga po ay isasama nila yan sa kanilang mga depensa at pagsagot sa kaso. Ito po sana ang tamang pagkakataon, yung tanggapin na merong kaso, sumagot sa legal na proseso at tignan po natin ano po ang magiging desisyon. Talaga naman po dapat kilalanin natin na may legal na proseso at yun din po sana ang inihiling namin hindi lang sa dalawang party list kundi pati po dun sa ibang mga local candidates na nakatanggap din ng suspension of proclamation. May pangako naman po si Chairman Garcia na i-resolve po lahat ito sa lalong madaling panahon. Alright, with that, maraming salamat po muli sa inyong oras, COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Taulianco. Maraming salamat po.